Welcome back po mga kaibigan. Today's video, ang pag-uusapan natin itong 10 centimo BSP series ng Pilipinas. Kasi meron po tayo nag-comment na i-tackle po daw yung 10 centimo naman ni kapatid na Jam RZN, si Brother John Marsan. Ayan. Kaya mga kaibigan, ating topic for today, sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. And don't forget to subscribe. Ayan mga kaibigan. Bali, mayroon ako mga kaibigan ditong mga 10 centimo. Actually, marami to. Ito lang nilabas ko. Kasi ito yung pag-uusapan natin mga kaibigan. Maraming nagtatanong, alin daw po ba ang pinaka-hard to find sa 10 centimo ng Pilipinas BSP series. Ayan. Bali, mga kaibigan, ito yung tinatawag na BSP series. Ayan. Kung mayroon ka niyan, tapusin ang video ang matapos para malaman mo kung alin ba talaga ang hard to find at magkano ito sa ngayon. Ayan. Itong hawak-hawak natin mga kaibigan, ito yung year 2008 na dati pa mayroon akong vlog nito. I-update ko na rin kayo sa year 2008 mga kaibigan. Ayan. Alin ba ang hard to find sa 10 centimo BSP series ng Pilipinas? Bali sa ngayon kasi mga kapatid ay meron na tayong NG series, New Generation Currency. Ngayon ay 2023 na. Pero nawala na yung 10 centimo. Ang mayroon na lang tayo yung 1 centimo, 5 centimo, saka 25 centimo na NGC series. Pero itong 10 centimo, wala na mga kaibigan. Bali, hanggang BSP series na lang. So ayan mga kaibigan, atin ang talakayin. Mababasa mo dyan Republika ng Pilipinas 10 centimo na may mint mark sa may S, then year 2008 ito. Bali ginawa ito from 1995 to 2017 at gawa ito sa copper plated steel. Ibig sabihin ay balot ng copper yung bakal, kaya ito po ay magnetic. Ayan po yan mga kaibigan. At yung kanyang gilid ay smooth. At sa likod naman, mababasa mo dyan yung tinatawag na cogwheel. Ayan. Bangko Sentral ng Pilipinas na paikot. At cogwheel niya ay kamukha siya ng dietary varieties. Ayan. Then 1993 na medyo mayroong magkakahiwalay yung 1993. Yung isa kasi nito ay magkadikit yung die 1 o reverse 1, 1993 magkakadikit, halos magkakadikit yung kanyang numbers. Ayan yan mga kaibigan. Bali, ito mga kaibigan ay hindi gold, hindi silver. Kaya baka may magsabi sa inyong gold dyan, silver ay fake news po yun. So ayan mga kaibigan, dako na tayo sa pricing. Ayan. Ang hahanapin nyo, number 1 sa listahan na hard to find sa bariyang ganito mga kaibigan ay yung year 2003. Yung year 2003 mga kaibigan, ating sinayasat doon sa mga sites at mga coin collector groups sa FB ay sad to say, wala tayong nakita at sabi nila ay ito ay not totally excess. Hindi raw po nag-excess, wala daw ginawa. Yan po yung ang mga comment nila sa coin collector group sa FB. So kasali tayo sa halos 10 coin collector group. So marami namang coin collector group sa Pilipinas, ay iwan lang sa ibang group kung mayroon tayong year 2003. At number 2 sa listahan mga kaibigan, yung year 2000. Marami kasing nag-vlog o nagpaliwanag sa YouTube na ito ang hard to find na sinasabi nila. Kay numista.com mga kaibigan, yung year 2003 at year 2000 ay hindi mo makikita ang kanyang details doon. Walang nakalagay na ganung year mga kaibigan. Kaya ito pinagsususpitsahan na wala daw ginawa o mintage ang ganitong year 2000 at saka year 2003. So ayan mga kaibigan, year 2000 ang number 2 sa listahan. Yung presyo ng dalawang ito mga kaibigan ay mga mayroong namimili na nagpresyo sila na mula 300 pesos hanggang 800 pesos na mga kaibigan. So, kung totoong meron nito, yun po yung presyo niya, yung year 2000 saka year 2003. 300 to 800 pesos. Yung 300
yan po ay nasa good condition hanggang very fine condition. Pero yung sagad na presyo, 800, ayon doon sa mga namimili nito at kailangan ibuo sa frame, 800 pesos, yan po uncirculated, makintab, walang dumi, walang pikas, walang tupi, walang yupi, walang damage mga kaibigan. Yun yung sinasabi nila na 800 pesos ang isa. Yun yung po yung pinakamataas na abot ng presyo nito, 800 pesos, yung year 2000 saka year 2003. Pero sabi nga po sa mga comment ay missing, not excess, not totally excess, na walang ginawa sabi nila. Pero kung sakaling meron man, yun po yung naglumalakad na presyo. 300 to 800 pesos yung year 2000 saka year 2003. Number 3 sa listahan natin mga kaibigan, itong 1998 saka 1999. Yung 1998 mga kaibigan, mayroon siyang 1.8% ang frequency ayon kay Numista. At yung 1999 ay meron siyang 0.4% ang frequency ayon kay Numista. Ito yung mga hard to find mga kaibigan. Mga tatlo sa listahan ng hard to find. Yan ang mga hinahanap-hanap ngayon ng mga coin collector sa coin collector group sa FB. Kaya yan, kung mayroon kayo niyang 1998 saka 1999, yan po sa ngayon ay nagkakahalaga na ng 100 pesos ang isa. Pero pinakamababa niyan ay 50 pesos ang isa. At yung 100 pesos mga kaibigan, yan po ay uncirculated, maganda, makintab, walang damage. At yung 50 pesos, pinakamababang bilihan o bintahan ng year 1999 saka 1998. Yan po ay good condition hanggang very fine condition. Ayan po yun mga kaibigan. Bali, yan ang hard to find. At sa aking pag-aaral sa pagsisiyasat ng ating mga coins na 10 centimo BSP series ng Pilipinas, mayroon pa palang mas hard to find sa apat na yon. Kung nag-e-excess yung year 2000 saka year 2003, ang pinaka-hard to find dito, masasabi ko sa inyo, itong year 2008. Ayan, meron tayo dito, mga kaibigan, 12 pieces na year 2008. Ito po yung hard to find, mga kaibigan. Kasi kung hindi nag-excess yung 2000 saka 2003, ito po talaga ang hard to find. Pero hindi pa ito na-discover. Siguro na mga coin collector, kung mayroon man ay hindi pa natin nakikita. Pero masasabi ko ngayon mga kaibigan, ang year 2008 talaga ang hard to find. Ayan. Ang year 2008 po mga kaibigan ay dalawang klase mga kaibigan. Yung reverse niya ay Rev 1. Yung isa ay Rev 3. Ayan. Ito mga kaibigan, itong hawak-hawak ko, ito yung natalakay ko dati sa aking 2 years ago na vlog. Ito mga kaibigan ay, sabi ko doon ay 5 to 10 pesos ang halaga pag maganda uncirculated. Pero sa ngayon mga kaibigan, mayroon itong namili na ganito na Rev 3, ang reverse, ganito yung itsura ng reverse, ay umabot siya ng 100 pesos yung year 2008. Sa mga coin collector mga kaibigan, minsan kung kasali kayo, magmasid kayo sa pricing nila kung magkano na ang inaabot ng mga ganitong klaseng year 2008. Ang masasabi ko, bakit ko nasabi na year 2008 ang pinaka-hard to find? Kasi ayon dito kay Numista.com, itong ganitong year 2008 na reverse 1 or die 1 variety mga kaibigan, yun po ang hanapin nyo. Mayroon po siyang 0.07% ang frequency. Ibig sabihin, kung naglagay ng datos itong si Numista.com ng year 2008 reverse 1 or die 1 variety, yan po ay mayroon talagang actual. Kasi hindi naman sila maglalagay sa kanilang site ng walang actual coin. Ayan. Ibig sabihin, 0.07% ang frequency ng year 2008 at 10 centimo BSP series. Ang masasabi ko, yan po ang hard to find talaga. Ayan yung mga kaibigan. Yung presyo mga kaibigan, wala pang nakapagsasabi, wala pa akong nababasa na ito ay may presyo ng yung Rev 1 or reverse die 1 mga kaibigan. Wala pang presyo ito sa atin sa coin collector group sa FB.
Kung mayroon ka nito na rib 1, reverse die 1 na variety, itong cogwheel ay reverse die 1, ito yung ipunin mo dahil malamang ito yung magiging pinaka hard to find sa 5 kong nabanggit mga kaibigan. Siguro nasa iyo yan kung magkano mo ibenta. Kung mayroon kang year 2008 die 1 variety mga kaibigan, magsimula ka siguro sa 100 pesos pataas mga kaibigan. Nasa sa iyo yan kung magkano mo presyuhan. Ayan yung mga kaibigan. So ulitin ko mga kaibigan, ang mga pinaka hard to find sa 10 centimo BSP series ay ito. Hanapin mo ito mga kaibigan dahil kung ito ang mahanap mo, ang 5 year na ito yung mabilis mabenta sa market ng mga coin collector group sa FB. Year 2003, year 2000 na nagkakalaga ng 300 pesos to 800 pesos ang isa, pinakamahal na. At yung 1998 at 1999 na nagkakalaga, pinakamababa 50 pesos to 100 pesos ang isa, uncirculated yung pinakamaganda. At yung pinakalas na bagong discover ko na year 2008 die 1 variety, yan po yung hanapin nyo. Ang presyo mga kaibigan, depende sa iyo kung saan ka magsisimula ng presyo. Kung mayroon kang reverse die 1 variety na 10 centimo BSP series ng Pilipinas. Maraming salamat po at sana ay nagkaroon kayo ng panibagong idea kung ano yung mga very hard to find sa 10 centimo ng Pilipinas na mabilis mabinta o mabili ngayon. God bless you all. Bye-bye!